Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Ami. Ay, may buho. Balahibo. Mei-chan Ami from Japan, Kaban, Cancer. This reading is for you. Maraming salamat muna. June 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto na personal reading, at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin. All the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo. Dito anak. Energy ng malapit sa puso mo. Dito sa balikat. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. I'm only the guidance. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng buhay mo. Nyo. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, edi okay. Kunin mo lang yung sayo, ha? Ilan na ba to? Okay na. Okay. June 2025. Meron tayong 15 portal. Ang dami, di ba? We have 15 portal. Ibig sabihin, may mga a little bit of chaotic happening this June 2025. And then also, yung iba dito is magiging super active. May mga iti-take it action kayo. We have the June 4, Venus in Aries, sextile Jupiter in Gemini. This is a lucky break sa lahat. Especially when it comes sa health, sa wealth, sa love, sa creativity. Ito yung if you manifest a relationship, a love, or something, kailangan mo maging active doon. Kailangan mo kumilos sa araw na to. Mag-go out ka, mag-message mo yung tao na gusto mo. If there's a love, o sabihin mo yung feelings mo, miss kita, mahal kita, mga ganun. Sabihin mo yung nararamdaman mo, and syempre, at the end, may magandang result or magiging outcome dito. Ganun din naman sa creativity mo o sa iyong mga idea. Kailangan mo mag-taking a risk kasi it will bring a lot of reward sa portal na ito. Kasi this is a fortune favor. Ibig sabihin, 4 and 5 also is 4 and 5 ay papabor sa inyo si universe. Pero mag-a-action kayo. Pag naghihintay lang kayo, walang mangyari. You need to take it action, mag-take a risk ka. No? And syempre, with the 5th, Mercury in Gemini, sextile Mars in Leo, ito yung mga situation na it's time to explore yourself. No? Yung may mga sitwasyon na may maiisip ka na halimbawa, ay gusto ko palang mag-travel, gusto ko pumunta sa different places, may mga ganun sitwasyon, may mga sitwasyon na maiisip mo na gusto mo mag-rest, gusto mo mag-holiday, tapos may mga maiisip ka na you want to invite your friend, your family, o kaya yung mga tao na hindi mo nakikita na at na mga past years o months man yan, maiisip mo sila, baka tawagan mo sila, magkaroon kayo ng connection or magkaroon ng ayaan. May mga ganun situation. Mag-pay attention ka doon kasi mas mag-go forward ka doon kasi yun din yung isa sa way na may mga magbubukas na opportunity sa'yo. And syempre, we have the Venus enter into Taurus, no? This is the big chance. Kumbaga, full month of June is a big chance sa ating lahat, sa inyong lahat. No? Kaya kailangan i-allow mo yung sarili mo to indulge sa pleasure, no? Kung ano yung gusto mo, gawin mo, lumabas ka. Pero syempre mag ka rin. Hindi in that sa 5th, 4 and 5th ganyan. We have the June 8 and the 9. Unahin natin si June 8, Mercury meets Jupiter. Mercury in Gemini, Jupiter in Gemini. Ibig sabihin, ang daming portal, 'di ba? Ito yung time na me time. Ganyan. Ibig sabihin, kailangan me time ka muna by this day, no? Sa iba sa inyo. Ito yung genius download day. Ibig sabihin, try to sit, mag-meditate ka, mag-pray ka, mag-practice ka, yung ano yung mga gusto mong gawin. Isipin mo maigi kung saan ka ba, sa kaliwa, sa kanan. Isipin mo yung mga gusto mong mangyari or maganap into your life. Ganyan. And iba na pa, and then maybe you will download yung yung message na yun from the universe. Kung hindi
naman doon niya ipaparating sa'yo is sa inyong mga panaginip. Kaya marami sa inyo na pwede kayo mananaginip kayo. Kaya maglagay na kayo ng ballpen and pen sa tabi ng higaan nyo para pag dilat pa lang na mata nyo, isulat nyo na yung napanaginipan nyo. Kasi in a minutes, makakalimutan mo yung panaginip mo. Kasi nahandoon yung message na gusto niya ibigay sa'yo. We have the Mercury enter Cancer. Syempre, ito yung tumutukoy when it comes to an emotion, no? Into communication. Kaya maaari magkakaroon ng trigger sa relationship, ganyan, magkakaroon ng mga misunderstanding into a relationship, kung sino may mga nakakonect sa'yo, no? Tatandaan nyo na pag mas taas ang magiging mataas ang inyong emotional, pwedeng mabobo kayo. Kumbaga, if emotional is high, intelligence is low. Kaya, in this time, pag-isipan nyo munang maigi. Di ba minsan, pag galit tayo, naiinis tayo, hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. Di ba? At the end, tayo yung natatatalo. At the end, nagiging hindi talaga maganda yung outcome. Di ba? Kaya huwag kang papadala sa emotion mo. No? Kasi nakakabobo talaga in any situation. Siyempre, with the 9, we have the Venus in Taurus, Pluto in Aquarius. Yan, mga is relationships struggle. Pwede kayo makasalamuhan ng mga tao na naaabusaduhin kayo. Ganyan. Mga tao na may mga toxic behavior, mga taong narcissist. Stay away sa mga taong ganito. Iwasan mo makasalamuhan sa mga tao na ganito yung pag-uugali mo na. No? Mag-me time ka, tulad ng sabi ko sa'yo. No, mag-relax ka, lumabas ka, mag-spa ka, mag-pamper day ka. Kung may mga magdi-DM sa inyo, siguro next time na lang kamo, ganyan. Para makaiwas ka rin in a chaos. Payo ko lang naman yun sa inyo. Pero nasa inyo pa rin yun. Diba? Kasi yun yung natin. And we have the June 11. This is a full moon, no? June 11 is full moon. Full moon in Sagittarius, Mercury enter Cancer. 9, 10, 11, 12, 13. No, yan yung mga ng emotions emotion communication. Mag-ingat na lang din kayo. If you want, ito yung amplified emotions. Full moon is a break free. Ibig sabihin, ito yung mga paglilinis, no? Ito yung mga bagay na need space. Kumbaga, kung may mga bagay na you feel stuck, ganyan, may mga bagay na di ka na-enjoy. Halimbawa, may mga daily task ka. Halimbawa, may mga ginagawa mo pero ayaw mo naman na talaga. Halimbawa, to your job, relationship, or sa environment. Diba? Mag-break free ka mo, i-break free mo yung sarili mo, or you need to let go something in that time, no? Sa buhay mo. Kumbaga, this is a time to explore kasi. This is a time to go out, expand your horizon, increase yourself. Lumabas ka, makisalamuha ka sa mga bagong tao, mag-travel ka, new friend, meet new friends, ganyan. And gawin mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Yan, do something. You will find some opportunity kasi dito sa bagay na to. And also, magkakaroon din ng mga pagbabanding with comes your loved ones. Tulad ng sabi ko kanina, yan, maaaring magkakaroon ng yung mga taong malapit sa'yo, magiging mabait ka, magiging mabait ang both. Ganyan. Kumbaga, June kasi is a sweet June, a month of love. Kaya marami nagpapakasal by June. Also, we have the 5th of June, June 15. Ito yung warning day natin. Warning day ng June. Kasi Mars in Leo, Uranus in Taurus. Ibig sabihin is, huwag kayong pabigla-bigla ng decision. Pwede siya maganap in a whole month or kung anumang day yan. Pero June 15 is dun siya tumatarget kasi sa na yun. Kasi andun yung si Mars saka si Leo, si Uranus saka si Taurus kasi. Huwag ka pabigla-bigla, huwag ka maging impulsive. Kumbaga, it will bring danger, anger. Please take a pause. Pag-isipan mo munang mabuti bago ka kumilos, bago ka mag-aksyon, bago ka magsalita, bago ka magbigkas ng mga sasabihin mo. As in, huwag ka pagbigla-bigla. Kung may mga plano naman na matagalan nakaplano, okay lang din yun. Halimbawa, in that day is gusto mong lumabas. Wala naman sa plano mo pero lalabas ka ng bahay o lalabas ka, pupunta ka ng mall. Pwedeng may mga hindi magandang mangyari in that part. Halimbawa, may mananggi sa'yo at magkaroon ng away o kaya is kung nagda-drive ka, pwede kang
magkaroon ng initan sa kalsada, mga ganong sitwasyon. Maingat ka na lang, ha? Nasa sa inyo naman yun. Celebration, fun, enjoyment. Maaaring magkakaroon ng mga, tulad nga kanina, sabi ko baka magkakaroon ng mga pagkikita, diba? Yan, may mga celebration, fun, enjoyment, baka may mga parties, birthday, kanya, collaborations, joy, getting together. An arrogant, boastful person you should not cross. Ayan na, ingat na. Ito na, lumalabas na. Unsettled time, need to plan ahead. O, yung mga situation na kailangan planuhin nyo na maigi. Ito rin yung sinasabi dito, di ba? Huwag kumaga kangaroo, huwag jump ng jump. Ito yun. Kailangan nakaplano. Iplanuhin mo, pag-isipan mo. Ganyan. Plenty of material things. Uy, merong mga, ito na yun, Ito. Ibig sabihin, you will enjoy the fruit of your labor. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, may mga plenty of material things, situation, maaaring makaka-receive ka ng gift, di ba, sa iba sa inyo. Dealing or relationship with a woman. Ikaw ito or ate mo, kasama mo sa trabaho, kaibigan mo. Yan. Maaaring itong tao na to is feminine and also more unconscious siya sa katawan niya. Syempre beautiful. Yan. Itong tao na to siguro ando siya sa situation na siguro palagi to yung parang palagi siyang gusto ko palagi ako maganda, gusto ko palagi ako maayos, palagi ako mabango, mga ganyan. Kung sino man siya, no? Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Uy, there's something happen na ta-transform talaga sa'yo. Energy ni Cancer. Maaaring itong tao na to ang makapagpapabago sa'yo, sa iba sa inyo. Or pwede rin na itong tao na to is magiging siya yung arrogante sa'yo. O siya yung tao na, sabi ko nga diba, may mga biglaang pwedeng mangyari. Kaya dapat mong pag-isipan, huwag ka maging kangaroo. So you need to transform yourself din. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo rin baguhin sa sarili mo. Para hindi ka magaya kay Rooster. Okay, energy. Okay, ang energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, meron ka mga aalamin na bagay. May mga alamin ka, dapat ba, dapat pa ba, actionan ko ba, ito ba, may mga ganun. May mga pag-iisipan ka na gusto mo i-pursue. May mga pag-iisipan ka na maaring project, ganyan. Maaring malilito ka no? May mga sitwasyon na pwede kang malito. May mga sitwasyon na pag-iisipan mo talaga ng tama at didesisyonan mo ng tama. Yun nakita ko sa'yo. More on thinking siya. So nakita ko dito. Parang din na maybe you are waiting for something. Ganyan, may mga hihintayin kayo. May mga sitwasyon na ipaprogress mo o need to progress. May mga papaplano rin ako nakikita. May mga may isip ka dito. Yan, maaari iba sa inyo is may mga opportunity na darating sa inyo, no? Maaari may mga pag-iisip man kayo kung alin doon ang dapat. Kung yung mga project, ano ba, anong project ko, ano i-create ko, kanya. Yung, kumbaga, more idea ang nakikita ko sa'yo dito. Pagkalito to Maaari din sa iba sa inyo is may mga konting frustration, no? Dito, sa nakita ko dito. May mga konting pag-aalala, may mga konting thinking of a negativity, ganyan. May mga sitwasyon na pwede kang ma-focus in a painful situation, ganyan. Pwede kang matrap, ma-stuck, ganyan, sa nakita ko dito. Or maybe you will receive another message maybe iba sa inyo, you will receive some information, communication with someone, no, na, or ikaw ito na meron siyang pinagdadaanan, or maaaring makaka-receive ka ng text message sa kanya. Nalungkot. Parating kay Cancer.
bakit punahan dito to? Makaka-receive ka ng payo, yung parating sa'yo. Maaring papayuhan ka ng a part of the family, kapamilya mo, o kaya pagulang mo, ganyan. Maari may magpapayo sa'yo. Maari din kapatid mo. No? Or ikaw ang magpapayo. Ang nakikita ko rin, parating sa'yo dito is, hope hindi lahat. I hope hindi lahat, no? Meron ako nakikita ng conflict. No? May nakita akong battle. May nakikita akong disagreement. Merong aggression or may mga tension. May mga malaki man o maliit na conflict yun na. May mga movement, situation na medyo hindi maganda. Yun ay tulad na sinabi ko rin kanina noong una. May mga tao na makikipagkumpetensya sa'yo or makikipag-compete sa'yo, ganyan. May magtataas ang ego, pwedeng isa sa inyo matapakan yung kanilang ego, ganyan. Yung kanilang personality, ganyan. There's a lack of cooperation, lack of coordination. Maari iba sa inyo is magkakapatid, maari iba sa inyo 5 kayo magkakapatid, o kaya pang-6 ka, pang-5 ka, or basta 5 kayo, ganyan. Or maaring, 5 kasi nakita ko dito. Yun, sa iba sa inyo. Ang parating din sa inyo, tingnan ko ha. Iba sa inyo, pagkikita-kita to ng loved ones, family, pero may mga hindi pagkakasunduan eh. Sa iba may good news daw kayo makatanggap eh. Or you illusioning something good news. Andito rin yun sa pag-iisip ng ng bagong simula, o pag-iisip ng achievement, happiness, or pag-iisip ng tatahakin na direksyon. May tao dito makikipag-usap sa'yo, pero hindi magiging good no? Kasi maaaring may tao dito na kung may makikilala ka na bagong tao sa tatahakin mo, mag-ingat ka na lang din. Kasi medyo parang may lihim siya. Yun ang nakikita ko dito. May konting lihim siya. Either siya is may karelasyon na, if this is a laba, may karelasyon na, or may pamilya. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, may maiisip ka daw na tao na nag-abandon na sa'yo. Ganyan. Or andun yung sitwasyon na inabandonahan ka niya, vice versa. Or may mga maiisip ka na mga nawalang buhay. Mga namatay na. Kasi may nakita akong namatay na in the past. Maring kapamilya, ganyan, maring magulang mo, or kung sino man sa kapamilya mo, kakilala mo actually to, no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, siguro magkakaroon ng celebration, may mga happiness, fun, enjoy, getting together, close relationship, family unity, reunion, ganyan. May coming home sa iba sa inyo. Baka may mga surprise parties event. Ano ba yun, anak? May pupunan naman si mami. Yun na nakita ko. O kaya may mga pupuntahan kang wedding. No? Baka may ikakasal. Ano dapat iwasan ni Cancer? Okay. Ang dapat mo daw iwasan is not to aware kung ano yung mga gusto mong fokusan sa sarili mo. Iwasan mo din yung ma-stagnant ka. Iwasan mo rin yung ma-burnout ka, anxiety, or a chaos situation. Iwasan mo yung hindi ka magbigay ng effort and hard work mo sa mga bagay na gusto mong maging okay o maging maganda yung resulta. Ganun. Tsaka alagaan mo rin daw yung sarili mo dito. No, wag mo na daw ulitin yung mga bagay na naganap na o nangyari na noon. You need to control din yung sarili mo, and kailangan mo daw na habaan mo yung pasensya mo. Patient, kumbaga. No? And then, syempre, iwasan mo rin yung
Yung lack of effort, lack ambition, o magpabaya. Ganyan. Iwasan mo yun. You need to focus sa sarili mo din dito, ha? Kung may mga bagay, iwasan mo na hindi ka mag-recharge if ever na may mga pinag-isipan ka. Magbakasyon ka, me time ka, tulad ng sabi ko kanina, mag-take a break ka, take a pause, take a break. Mag-meditate ka, rejuvenate, ganyan, mag-recharge ka, no? Kung na kailangan. Tsaka umiwas ka sa mga toxic person, toxic situation, toxic environment. Tingnan natin, relationship also. Love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Kamusta si love? Sa love ni Cancer. Iba dito, family related. O kasamaan sa trabaho. Okay, when it comes to a love. Uy, kung kayo single, ay dito pa lang nakita ko na yun eh. Sa iba sa inyo, may makikilala daw kayo ng bagong tao. Siguro by a party, ganyan, o kaibigan ng kaibigan mo, kasama mo, parang gano'n. Sa iba sa inyo. When it comes sa love, yung iba sa inyo, yes, you wish, nandun yung manifestation, no, na hinihilig nyo talaga na sana makita nyo na yung inyong twin flame, ganyan, no? Sa iba sa inyo, hindi yung manifestation. Pero iba sa inyo meron eh. May parating. Sa iba dito may parating na bagong tao sa buhay mo. Kung makikilala mo na si twin flame mo dito. Kasi your wish will come true dito. No? And kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, magkakaroon kayo ng getting together or union. Andun kasi yung maaring magme-message to sa'yo kung nagkahiwalay kayo. Makaka-receive ka sa kanyang text message. We have the Aries, Leo, Sagittarius. Aray ko! Kinagat ako, Gemini, Libra. Baluga ka, Aquarius. Tsaka, dito lahat eh. Pisces, Cancer, Scorpio. Pisces. Iba dito kasabahan nyo to sa trabaho. Nandito rin si Taurus, Virgo, Capricorn. Nandito lahat. Kung kayo is in a relationship, unti-unti nagkakaroon ng successful when it comes sa relasyon. Kumbaga, handun yung happiness, no? Handun yung success, handun yung suportahan sa isa't isa, or handun yung kung nagkahiwalay kayo, o medyo, hindi ko naman nakikita na medyo nag-aaway kayo. Handun nga yung collaboration yung dalawa, when it comes sa in your relationship. Iba dito, bago kasi kayo eh. Bago yung bago yung inyong relationship. Iba dito may dalawang parating. No? Biglaan nyo lang din makikilala yung inyong bagong tao sa iba sa inyo. Siyempre, kailangan mo maglagay ng limitation o boundary ha, kapag sa love. Sa magkakarelasyon, magkakaroon ng pagbabago sa relationship nyo. Siguro mas more kayong magkakaroon ng happiness. Ganyan. Tingnan natin ang career mo. Baby, yanit eh. Okay, when it comes sa career mo, sa nakita ko dito, unti-unti siyang magbabago. No? Sa career mo, kaso medyo unequal pa rin ito, no? Siguro may mga kasamahan ka na hindi sila pabor sa'yo, ganyan. Kumbaga may mga kasamahan ka na ginajudge ka, may mga kasamahan ka na tinagawan ka ng mga chismis na hindi totoo, may mga kasamahang masusungit, may mga in your career kasi andun yung mga pangliling lang o pandaraya ako nakikita dito eh, no? Andun yung mga sitwasyon na kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo is walang value sa kanila yon, or ikaw ito. Yan ang nakikita ko. Or maybe kung ano yung sinasabi mo sa kanila, walang value sa kanila yon. Vice versa mo. Kumbaga doon ka, siguro iniisip nila na, or vice versa, iniisip nila na parang, ano ba to?
um, like a bossy type, parang gano'n na, wag ganyan, ganito dapat, ganyan, dapat, ganyan. Or vice versa, gano'n ang nakikita ko dito. Kaya maaari nagkakaroon ng gusot, maaring pinagchichismisan ka talaga nila. Diba? Parang iniisipan ka rin nila na ano, or ikaw ito hay, ng kabiguan in life. Ganyan. Iniisipan ka nila na nandun din kasi yung ano yun, yung mga hindi magagandang salita dito sa career mo, maaring sa paligid mo, na maaring alam mo naman yun, 'di ba? Hindi mo lang pinapansin, kumbaga mas nagfo-focus ka sa sarili mo. Kumbaga may mga taong cold sa iyo sa iyong career. May mga taong siyempre hindi ka nila gusto, ganyan. Maaring ikaw or someone is nandun yung masakit magsalita, minsan. Vice versa tayo. Ganun. Yun na may pagja-judgment. Tingnan natin ang iyong health. Anak, masunog yung puntot nyo dyan sa ano. Sa health mo, sa health mo maganda naman. Kumbaga, andito ka naman sa sitwasyon mo na ginagawa mo yung lahat when it comes sa health mo. Halimbawa, inom ka ng vitamin, magda-diet ka, halimbawa, ganun. O kaya, hindi yung sitwasyon na nag-exercise ka, ganyan. Yung ginagawa mo naman yung lahat when it comes to your health. Kumbaga, unti-unti naman siyang nagkakaroon ng success. Yun nga lang, syempre, parang kapag nakuha mo na yung success na yun comes to your health, parang may mga bagay na biglang nag-stop. No, ibig sabihin, halimbawa, nagpapapayat ka. Pumayat ka lang ng konti, tapos babalik ka na naman sa pagkain mo, inumin mo. Di ba? Parang hindi siya totally nagtutuloy-tuloy. Yan ang nakikita ko sa iyo. When it comes sa health mo, siguro andito ka sitwasyon na masakit yung lalamunan mo, masakit yung may sipon ka, may ubo ka, nahihirapan ka huminga. Noon, yan ang nakikita ko sa iba. Sa iba siguro, may mga masasakit, no? May mga sakit sa katawan, ganyan, may sakit sa, siguro wala naman kayo sakit sa ano, kasi dito yung nakikita ko okay naman. Siguro iba lang, or a family member, siguro may mga sakit sa sa mata, sa, ano ba to? Dugo. Yan. Lalo yung mga diabetic, high blood, low blood, diabetic, mga ganun. Sa iba sa inyo. No? Kumbaga, halo-halo yung iba dito is halo-halo na yung sakit. Tingnan natin ang advice. Hindi naman kayo lahat yan. Alisin nyo na lang yung bad habit nyo. No? Advice. Okay, when it comes sa iyong advice. Okay. When it comes sa advice mo, is may mga bagay na kailangan mo nang tapusin. No, may mga bagay na kailangan mo nang i-withdraw. No, may mga bagay na kailangan mong mag-focus to accomplish or to fulfill your dreams, yung desire mo, yung manifestation mo. Syempre, take it action, sinasabi dito. And syempre, also is medyo maghigpit ka sa ibang aspeto ng buhay mo. Kung this is a money, may konting dapat nito. Kung may pangarap ka talaga, lahat naman kayo may pangarap na ma-fulfill yung mga bagay-bagay. Siguro may konting magkaroon ka ng paghihigpit sa sarili mo. Sa lahat ng bagay, sa relationship, kumbaga limitahan mo. Kumbaga wag kang ibuhos. Kumbaga, kasi at the end, maaaring ikaw yung masaktan. Ganyan, di ba? Pero nasa sayo yun, how you handle yun. And syempre, sinasabi rin dito na finish the unfinished. Kailangan mo ngayon is to transform. Kailangan mo ngayon is to move on, to revert. Kailangan mo ngayon is may mga bagay na need to let go.
may mga bagay na kailangan ayusin, no? May mga bagay na kailangan i-start. Kumbaga, i-end mo yung isang door na luma to open the new door into your life. Ganyan. Siyempre, andun din yung sitwasyon na maaari iba sa inyo is mga or need to clean or may mga lilinisan na kayo. Maaring may mga itatapon na kayo na hindi mo kailangan bagay, mga sitwasyon na hindi na kailangan talaga, may mga ganun. May mga paglilinis na mga situation or bahay or magtatapon ka ng mga something, mga ganun situation. Arigato namaste, God bless.